Ito po ang inyong February 2025 Divine Messages. Holy Angels, Holy Spirits, Divine Beings. Pahingi po kami ng mga mensahe para sa mga Pisces at sa mga Cross-Watchers na nanonood po dyan po sa kabilang screen. Sa mga Cross-Watchers po, mga dude, kung ano po yung inyo pong zodiac sign. Sa mga Cross-Watchers po, kahit ano po ang inyong zodiac sign. Okay, Pisces at sa mga Cross-Watchers, what if it was easy? Paano nga naman kung madali naman pala pero nag-overthink ka lang na napakahirap? It doesn't have to be hard. Call in the universe, the stars, the angels, and all their powers. Find the solution. Would you take the next step if it were easy? It's time to expect ease. Call in grace and receive guidance. You are supported. Ito po, mga dude, meron talagang kailangan makarinig nito. Pero kung kayo po ay Pisces at sa mga Cross-Watchers na nanonood po ngayon, baka kailangan nyo talagang marinig ito. You are supported. Baka kaya ka nagawi dito, maaaring hindi mo sinasadya, na-click mo lang ito, nasagi mo lang tong video na to at nag-play. Maaring kailangan mong marinig itong mensahe na ito mula sa infinite source, so to speak, or sa mga spirit guides mo ito, sa mga ancestors or mga goddesses na gumagabay sa'yo, na kailangan mo talagang marinig ito. It doesn't have to be hard. O nga naman, paano nga naman kung madali naman pala? What if it was easy? Na parang nag-overthink ka lang or isip ka ng isip ng mga worst case scenario na meron naman palang paraan para mas maging madali. Ayan o, advice sa inyo. Call in the universe, the stars, the angels. Sama nyo na rin dito yung mga ancestors po ninyo, yung mga loved ones po ninyo na nasa heavenly places na, yung mga angelic beings, sa mga spirit guides na hindi ninyo nakikita pero nakasuporta at nakaprotekta palagi sa inyo, sa mga fairies, sa nature, kay Mother Gaia. Find the solution. Would you take the next step if it were easy? Syempre naman, kung alam mong madali. Lalo na madali para mas maging maayos ang buhay mo, ang sitwasyon mo. It's time to expect ease. Okay, so ngayon, mga dude, ngayon pong February, simulan nyo na kayo ay mag-expect ng mas madali, na mas magiging maayos, mas magiging smooth yung sitwasyon po ninyo or kung ano yung gusto ninyong gawin. Call in grace. Call in grace and receive guidance. You are supported. Diba? Kahit pa sa reality, nakikita mo na ang hirap ng sitwasyon mo. Pero kung naiisip mo na merong sumusuporta sa'yo, okay. Di ba parang mas madali mong magagawa yung mahirap na trabaho or yung sitwasyon, parang mas madali mong ma-overcome kung alam mo sa sarili mo na may nakasuporta sa'yo, na may matatakbuhan ka. Okay, so kung walang tao talaga or family member na nakasuporta sa'yo, meron pang isa, si God or ang infinite source, ang divine universe, ang creator. You are supported. Wow, ang ganda ng mensahe sa inyo. Paano nga naman kung madali naman pala talaga? Maari kasi ang ilan po sa inyo, yung kung babalikan po ninyo yung mga nangyari sa buhay po ninyo, mga dude, sa kung saan pong panahon na naaalala nyo po na talagang naging mahirap talaga yung sitwasyon po ninyo or yung buhay po ninyo, na kung iisipin mo, parang yung dinaanan mo or yung mga naging desisyon mo ay
yung parang natuto ka sa mahirap na paraan na kung tutuusin, meron naman palang mas madaling paraan. Pero yung mas madaling paraan na yun ay yung grasya o ang paraan ng infinite source. Pareho din sa mahirap na daan na naging decision mo. So, ang ilan po sa inyo, mas pinili po ninyo yung mahirap na daan. Pero hindi ibig sabihin na mali kung pinili po ninyo yung mas madali. Kasi nakadepende sa naging decision mo ito or magiging decision mo. Kung ngayon pa lang mag-e-expect ka na nakasuporta sa iyo ang infinite source, si God, ang divine universe, ang mga angelic beings, ang buong universe, stars, angels, lahat na ng may power, and po supernatural power, lahat na po ng nag-e-exist kahit hindi nyo nakikita na nakasuporta sa iyo, na pwede naman palang hindi ganun kahirap, may solusyon naman pala, at marami naman palang pwedeng tumulong sa'yo. Okay, cleansing, wow, water, tamang-tama na water sign po kayo, no? Pero makakatulong din yung purification dito, yung cleansing sa tubig. Yan po, subukan po ninyo salt bath o kaya po maligo po kayo sa dagat or sa may tubig or swimming pool. Yan po, na makakatulong sa'yo na matanggal ang mga blockages, mga negative energy, limiting thoughts, negative thoughts. May cleansing dyan. Matatanggal lahat yan. Gagaan ang pakiramdam mo at makikita mo rin yung pagbabago na parang mas nagiging madali na ang lahat para sa'yo or unti-unti nagiging madali. Boundaries. Baka naman kaya lang mahirap or naging mahirap sa'yo nitong mga nakaraang taon dahil hindi ka nag-set or hindi ka pa nagsiset ng boundaries. Kaya inaabuso ng mga nasa paligid mo o nakakasama mo ang kabaitan mo. Kaya hindi mo namamalaya no yung madali dapat para sa iyo ay nagiging mahirap dahil sa kanila. Dahil wala kang nilagay na boundaries. At may sumusubok sa inyo na sinusubukan kayong gawa ng banishment or hex, curse, evil spell. Pero dahil dito sa swords, dahil dito sa espada, at signifies protection din po ito ni Saint Michael, the Archangel. Pinoprotektan po kayo ni Archangel Michael. Yung espada niya, nakaprotekta lagi sa'yo. Kaya hindi natutuloy. Nakokontra siya palagi at napoprotektahan ka. Nakokontra siya palagi ni Saint Michael, the Archangel. Na pinoprotektahan ka talaga. Wow! Mari din po na naging mahirap sa'yo noon na magkaroon ng maayos na relationship, romantic relationship. Pero pwede naman palang maging madali. Pwede ka rin naman palang mag-expect na magkakaroon ka rin ng masayang love life. Ayan po. Engagement, union, or makikita na po kayo ng matagal na po ninyong gusto. Or yung talagang mahal po ninyo pero hindi nagkaroon ng pagkakataon na magkasama kayo. So may union. Isipin mo, what if it was easy? Na noon parang napakahirap na mag-confess or napakahirap magkaroon ng pagkakataon na magkasama kayo. Pero kung
babaguhin mo ngayong February na what if madali naman pala, may solusyon naman pala. Ito yun, union, wow. Protection, di ba? Protection. Matinding protection, pinoprotektahan ka ng mga ancestors mo, goddesses, mo protekta sa'yo. Lalo na dito si Goddess Hecate, si Goddess Lilith, si Goddess Oshun. Nandito rin po sa, kasi purple, nandito rin po yung violet flame ni Saint Germain. Wow! Meron din pong red string. Significant sa ilan ng red string o yung bracelet na red string na meron pong 4-leaf clover pero gawa po siya sa cinnabar kasi yung cinnabar red din po yun eh. Cinnabar powder, parang ganun po. Gawa siya sa cinnabar, yung red string na 4-leaf clover. Okay. O red string na bilog, yung beads na gawa po sa cinnabar. Pero mas specific dito yung 4-leaf clover na cinnabar na red string or black string. Balance. Wow! Significant din po ang apple kasi ang apple, mga dude, ay simbolo po yan ng abundance, ng prosperity, ng protection sa iyo ng mga ancestors mo, spirit guides mo, protection sa iyo ni Mother Gaia, ng nature. So, nandyan po yung abundance, prosperity, at protection. Puro protection. Yun po. Balance. So, nandito yung dark, yung light, yung madali, mahirap, yung masama, mabuti. So, mababalanse mo yan. Napakagandang mensahe. Magkakaroon ng balance, ng justice din po. Justice na maaaring ito yung matagal nyo na pong hinihintay or minamanifest. Justice. Abundance. Wow! Wow! Di pa kakasabi lang dito sa apple. Confirmation. Okay, so meron din pong advice sa inyo yung mga ancestors po ninyo, spirit guides, o yung goddesses of fortune, good fortune, o goddess of abundance. May advice din po sa inyo na ngayon pong February ay kumain ka ng apple. Okay, kumain ka ng apple, kahit isa lang. Yan po, kumain ka ng apple or mag-offer ka sa kanila ng apple. Kung meron po kayong altar, mag-set ka ng intention na ang apple na yan ay pagpapasalamat mo sa mga goddesses of good fortune o goddess of abundance, prosperity, o pwede rin pong tawagin mo si Goddess Buena Fortuna kasi siya yung isa rin sa mga goddess ng abundance, prosperity na nagbibigay ng wealth, ng swerte. Yan po. So, pwedeng i-offer mo yun or kainin mo yung apple. So, depende sa'yo kung ano yung intention mo. Or pwede ring intention mo ay hindi lang sa abundance, pati na rin po sa love life. So, meron din po ditong pinapaulanan po kayo ng gold coins sa spirit realm. So, marireceive nyo po yan, hindi gold coins dito po sa physical reality. Marireceive nyo po yan as pera or malaking opportunity para magkapera ka ng malaki, makatanggap ka ng mas magandang sweldo, ganyan po, or kumita ng malaki sa negosyo. Basta kung ano man po ito na para sa'yo ay abundance. Okay, so, basta simbolo ng abundance, prosperity. Maaari din makakita po kayo ng gold coins or yung Chinese coins. Meron din pong makakita po ng crow o yung itim po na ibon. Yan po ay simbolo ng mag-uumpisa na ang malaking pagbabago sa buhay mo na matanggap mo na to. Harvest season na po kayo, mga dude. Ito yung isa ring confirmation. Harvest season na. Abundance. Wow! Wow! Congrats, mga dude. Abundance. Wow, para talaga sa yan. Paano nga naman kung madali naman pala talagang mag-manifest ng abundance? Isipin nyo, paano? What if it was easy? Na hindi mo na kailangang magpakakayod kalabaw
para maging abundant ka, maging multi-millionaire, multi-billionaire ka, maging rich ka, di ba? Mga dude. Big happy changes! Hello! Grabe talaga na boundaries. Subukan po ninyo na meron kayong mga talagang lalagyan niya ng boundaries or iiwas na kayo sa mga tao na nakaka-drain sa inyo, nag-drain ng energy po ninyo, nakakapagpa-stress po sa inyo, or magsiset ka na ng boundaries na matutunan nyo po sa lahat ng mga yes nyo noon na hindi naman talaga hindi nyo naman talaga gusto. Nag-yes ka lang para makaiwas sa gulo, para nag-yes ka lang para mapagbigyan or para lang makisama, nag-yes ka para hindi sumama ang loob sa'yo. Basta yung mga yes mo noon, kahit ilang taon na nakakalipas, hanggang ngayon, nag-yes ka pero sa kalooban mo, no dapat yon. Parang napilitan ka lang kasi nga nakikisama ka. Ayaw mo ng conflict. So, ngayon, kung matututunan mo mag-no, pag ayaw mo talaga or hindi talaga tinatanggap ng soul mo, ng frequency mo, hindi nagmamatch sa frequency mo, pag nag-no ka, pansinin po ninyo, kada mag-no ka sa sitwasyon or sa tao or ano man po itong nangyayari sa inyo, pag nag-no ka, sabihin mo man or sa isip mo, basta yun ang gusto ng soul mo na no talaga, eto yun. Once na may boundaries ka na, pag nag-no ka, laging may malaking mangyayari. Big happy changes. May malaking pagbabago. Pansinin po ninyo, mas magiging madali sa inyo ang mga bagay-bagay or ma-achieve yung gusto po ninyo. Kasi nga, what if it was easy? Na napakadali naman pala. Na akala mo noon napakahirap mag-no. Pero kung naglagay ka na, matuto ka maglagay ng boundaries, healthy boundaries. Para hindi na rin inaabuso yung kabaitan mo, yung pong divine energy mo. Ito yun. Talagang magsusulputan yan. Abundance, prosperity, luck, good fortune, good luck. Get more information. Oh, kasi ang sword ay information din ito. Sword na nanggagaling ang impormasyon mula sa taas, beyond, or sa infinite source, sa mga divine beings, angelic beings, sa mga ancestors, mga goddesses na gumagabay at pumuprotekta sa'yo. Yung mga impormasyon na yan mula sa taas ay spiritual downloads. Yung mga impormasyon. At nakakakuha ka rin ng mga impormasyon o makakakuha ng mga impormasyon mula sa underworld. No? Kasi black and white, dark and light, good and evil. So, makakakuha ka rin ng mga impormasyon mula sa underworld o sa opposite ng light. So, ibig sabihin, magkakaroon ka rin ng idea kung ano yung mga plano sa'yo ng mga evil people, mga masasamang intention sa'yo ng mga haters, ng mga enemies mo. Malalaman mo na agad, pinaplano pa lang nila, malalaman mo na agad at magkakaroon ka agad ng solusyon. What if it was easy pala? Mas madali pala na ma-break agad yung cycle na ganyan or ma-break mo agad yung hex, yung spell, evil spell, or matanggal mo agad yung mga ganyan pong plano nang walang kahirap-hirap. Sa tulong na rin ng mga spirit guides mo. Kaya no need to worry ka. Hala, no need to worry. Andiyan yung abundance mo. Say yeah. So, nandiyan yung abundance po ninyo. No need to worry. Yung mga kailangan mo, isusupplyan sa'yo na infinite source. Huwag ka na masyadong mag-alala sa kung ano yung mga mangyayari. Huwag ka na masyadong mag-isip ng worst case scenario. Kasi nga, ito yung kailangan mag-focus ka ngayong February sa what if it was easy. Yan po, Isipin mo lagi na merong nakasuporta sa'yo. It's time to expect ease. Call in grace and receive guidance. You are supported. No need to worry. Kaya kung meron man kayong matagal nyo ng pinaplano pero lagi nyong iniisip na ang hirap,
Hindi ganun kadali. Kung ano man yung pinaplano po ninyo, isipin po ninyo na paano nga naman kung madali talaga. Mas madali pa sa naiisip mo na madali, pinakamadali, pinaka-easy ang ibibigay sa'yo ng Infinite Source. Sa tulong na rin ng mga gabay mo ng mga angelic beings, sa mga ancestors, angels. You are pure magic. You are pure magic. Lagi mong tatandaan yan. Unique divine being ka. Ikaw ang magic. Kaya wag mong isipin na paano ba magkakaroon ng magic. Wag mo na isipin kung paano magkakaroon ng magic. Napaka-easy lang. Isipin mo lang ikaw yung magic. Kahit anong gawin mo, kahit anong i-visualize mo, ay mangyayari. Lalo na kung ang minamanifest po ninyo ay abundance, para hindi ka na mahirapan. Kasi nga, gusto ng Infinite Source na isipin mo na madali ang lahat. Magiging madali. Iwasan mo lang ang negative thoughts, iwasan mong maging skeptical. Yung lagi mong iisipin na, at lagi ka mag-expect na mas madali. Laging mas madali kasi nakasuporta sa'yo si God, ang Infinite Source, ang mga angelic beings. Stay away from drama today, di ba? Ito yun eh. Ito yung kailangan mo na mag-know. Kasi abuso na yung mga yan. Boundaries. Kailangan nyo na. Stay away from drama today. Simulan nyo na ngayon pagkatapos yung mapanood ng video na to. Magkaroon ka ng courage. Magkaroon ka ng lakas ng loob na umiwas na. Yan po. Stay away from drama, toxicity, chaos, mga narcissistic sa paligid po ninyo or sa mga nakakasama po ninyo. Remove the limiting labels you're wearing. Yung crown chakra din po ninyo, nagliliwanag. Ito yung beauty sa nagmamanifest naman ng glow up dahil sa abundance po ninyo. Simula ngayong February, lahat pwede mo nang gawin. Lalo na sa glow up. Kung ano mga gusto po ninyong gawin or invest para sa sarili po ninyo, para sa beauty po ninyo, bagong makeup, bagong hair color, nail polish, bagong wardrobe, basta hindi ka nakukulangin kung ano man yung gusto mo. Yan po. Kasi you are pure magic. Magical, napaka-magical, napaka-mystical lang inyo pong beauty or ng kagandahan, kagwapuhan po ninyo. Yan po. Bagong lipstick, bagong lip tint. Yan po. Or facial balm. Facial cream. Pero organic. Meron dito na mag-invest ka ng mas mahal pero organic. Yung parang hindi masyadong makemikal yung ilalagay mo sa mukha mo. Mamahalin. Pero deserve mo yan at ini-spoiled ka ng Infinite Source kaya lahat ng gusto mo, mabibili mo yan. Basta wag ka lang unang-una, wag kang mag-no sa sarili mo. No, hindi ko kaya yan kasi mahal yan. Wag ganun. Practicein po ninyo na paano nga naman kung madali naman talaga na magkaroon ka nitong abundance, madaling makaiwas sa mga drama, yung mga taong nakakadrain sa'yo, sa mga taong napaka-toxic at narcissistic, mga psychopath. So, madali naman palang maiwasan. Pwede naman palang mas maging madali ang lahat para sa'yo. Pwede naman palang tanggalin ang mga limiting labels na yan na matagal mo nang dala-dala or suot-suot. Tanggalin mo na yung mga limiting labels, limiting thoughts na hindi mo kaya, mahirap yan, may edad ka na, o nasa maling sitwasyon ka, nasa maling lugar ka, kulang ka sa ganito, kulang ka sa ganyan. Basta kung ano man po itong lack mentality, victim mentality, o yung lahat ng limitasyon. Basta kung ano man po yan, tanggalin nyo na po yan. Putulin nyo na yan. I-release nyo na sa Infinite Source. Ibalik nyo sa Infinite Source kay Mother Gaia. Ibalik nyo na yan. Lahat ng negativity na nararamdaman po ninyo sa sarili po ninyo, insecurities, limiting thoughts, lahat yan, ibalik nyo yan sa Infinite Source. At hilingin po ninyo, i-manifest po ninyo na yan po ay bumalik sa inyo na maging abundance, prosperity, good luck, good fortune,
longevity o yung mas magandang kalusugan po ninyo, mag-improve yung inyong kalusugan, yung health po ninyo, na mas mag-rejuvenate sa inyo, mas magpabata sa itsura po ninyo, sa mga nagmamanifest po na bumagal yung aging, yung pagtanda ng itsura. Basta kung ano man po yung minamanifest po ninyo para sa sarili po ninyo, mangyayari yan. 'Di ba? Mas madali. Today holds unlimited possibilities to see the beauty in life. 'Di ba? Puro beauty. Kasi napaka-beauty ng inyong puso, no? Napakaganda. Mga beautiful souls, napakaganda ng inyong puso, ng inyong intensyon. Ang intensyon po ninyo ay makatulong sa buong mundo, sa humanity. Yung gratitude, talagang napakalaking puhunan nyo yan. Yan lang po, yung inyo pong napakalaking puhunan. Kumbaga yung maibibigay po ninyo, maiko-contribute po ninyo sa humanity, sa buong mundo. Yan po, worldwide, globally, may ko-contribute po ninyo yung kung ano man yung gusto ng soul mong gawin para makatulong. Basta kung ano man po yan na nakakatulong po kayo sa maliit man o malaking paraan. Yan po ay na-appreciate yan. Sobrang na-appreciate yan ng infinite source ng divine universe. Okay? So, kaya yung ibibigay po sa inyo or matagal na meron ka na nito binigay sa inyo ng infinite source ay hindi lang siya pagyaman ng pang ilang taon o ilang buwan lang. Yun po ay tuloy-tuloy. Yung blessing na ibibigay sa inyo na infinite source dahil sa kabutihan po ninyo, dahil sa lagi kayo nagpapasalamat, dahil sa pagtulong po ninyo talaga, yung intention po ninyo makatulong. Hindi yung hingi ka lang ng hingi sa infinite source kay God na pahingi ako ng ganito, kailangan ko ng ganito, kailangan ko ng malaking pera. Hindi po ganon. Ang ginagawa po ninyo ay tulong ka ng tulong na hindi ka nag-iisip na pag tumulong ako sa kapwa ko, marami akong blessing na matatanggap kay Lord. Ang hindi po ganon. Ang ginagawa po ninyo ay tulong lang ng tulong. Hindi ka nag-expect ng kahit ano na maging mabuti rin sa iyo mga taong tinulungan mo. Hindi ka nag-expect. Basta tulong ka lang ng tulong. Hanggat naisip mo kasi na habang nabubuhay ka, yun yung magagawa mong mabuti. Hindi lang para sa sarili mo. Yung makatulong ka. So, lahat ng, ito yun, unlimited possibilities na iniisip mo na yun yung may kukontribute mo sa mundo. Pagpapasalamat mo yun na nag-exist ka pa rin, na gumigising ka pa rin, nagagawa mo pa rin yung mga kahit paano ay nagagawa mo pa rin yung mga gusto mo, nakakasama mo pa yung mga mahal mo sa buhay. So tuloy lang yung pagsisikap po ninyo kahit wala pang masyadong nakikitang malaking progress yung sa outcome. Hindi kayo nagfo-focus sa outcome, nagfo-focus kayo sa kasalukuyan. Kaya lang, yun ang medyo kailangan po ninyong tanggalin, yung sa kasalukuyan ay mahirap. Kailangan isipin po ninyo na madali, magiging madali. So, ayan o. Today holds unlimited possibilities to see the beauty in life. Mas makikita po ninyo na napakagandang mabuhay, napakasarap mabuhay, masaya. Okay? Makikita po ninyo yung ganda ng buhay. At mas ma-appreciate po ninyo yung ganda ng buhay, lalo na ngayon na mas magiging madali na sa'yo at mas nag-e-expect ka ng mas madali. Ito po yun, abundance. Yun, love life naman po yan sa ilan, sa nagmamanifest ng love life. O, big happy changes, pagbabago sa buhay po ninyo. Or protection sa ilan, kailangan mo ng protection. Sa mga nagmamanifest naman ng protection dahil nga sa marami pong narcissist sa paligid po ninyo or nakakasalamuha. Alright, so sana po may nakuha po kayo dito mga dude. Maraming salamat po. Claim nyo na po ito. Sa inyo po yan. Okay, huwag mong limitahan yung sarili mo. Huwag mong limitahan. Isipin mong madali. Mas magiging madali para sa iyo lahat-lahat. Unlimited. Ito pong mga pagbabago na gusto mong mangyari sa buhay mo. So, mula dito sa limitations o limiting labels, magiging unlimited na. O, di ba mas nagiging madali na
dito pala nakikita mo na nagiging mas madali na ang sitwasyon, ang mga bagay-bagay. Ito po yun, pinapakita na po sa inyo na mula sa limiting labels o yung mga limitasyon, magiging unlimited. Mula sa mahirap, mas magiging madali. Ito po yun. Easy. Kaya no need to worry. Maraming salamat po mga dude. Ingat po.